Idineklara ang December 10 bilang International Human Rights Day. Ginawa ito ng United Nations para ipaalam sa lahat ang Universal Declaration of Human Rights bilang batayan ng lahat ng bansa. Sinabayan ito ng protesta sa ilang bahagi ng bansa. Makibalita tayo live kay Donna Timbal Sinahon ng GMA Davao. Donna? Maki ngayong araw nagprotesta ang mga militanteng grupo bilang pagunita sa International Human Rights Day. Di lamang dito sa lungsod ng Davao kundi maging sa iba't ibang panig ng bansa. Ibasura ang pork barrel at hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Ito ang mga panawagan ng mahigit 1,000 nagprotesta sa Davao City ngayong International Human Rights Day. Galing sila sa iba't ibang sektor. Bitbit ang kani-kanilang karatula at tarpaulin. Nagmarcha sila mula Magsaysay hanggang Rizal Park. Ayon sa kanila, may 26 ng extrajudicial killings na nangyari sa Southern Mindanao mula nang maupo si Pangulong Noynoy Aquino. Hindi man daw puro pagpatay ang mga insidente. Karamihan naman harassment, intimidation, threat at iba pang paglabag sa human rights na tila kinalimutan daw ng gobyerno. Napakabagal din daw ng justice system sa bansa. Isinabay din sa International Human Rights Day ng Grupong Karapatan Southern Tagalog ang pagsugod sa bahay ni Pangulong Aquino sa Times Street sa Quezon City. Dahil raw ito sa mga naitatalang political killings, forced disappearances at political prisoners. Bitbit nila ang ilang effigy na tumutuligsa sa Pangulo. Nagpinta pa sila sa kalsada. Nakagirian pa nila ang ilang pulis kaninang umaga. Sa Ligao City, nagtipon-tipon din ang mga miyembro ng ilang grupo mula sa iba't ibang lugar sa Bicol Region para sa malawakang kilos protesta. Nagkapit-bisig sila sa gilid ng National Highway na simbolo raw ng pagkakaisa sa panawagang wakasan ang extrajudicial killings. Maki, matiwasay naman ang ginawang pagprotesta ng mga militanteng grupo kanina. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Donna Timbal Sinahon, nagbabalita, Pilipinas.